Dahil kakatapos lang ng New Year, so ang pag-uusapan natin ngayon guys, no, tungkol sa New Year kasi natuklasan ko sa Bible, no, na iba pala yung panahon ng pag-celebrate nila ng New Year, no, kaysa nakasanayan natin dito sa lupa, no. Di nakasanayan na natin na tuwing January 1st tayo nagse-celebrate ng New Year, no. Pero iba pala yung panahon ng New Year, iba pala yung month ng New Year na sineselebrate nila sa Bible, no, versus sa kung ano man yung nakasanayan natin, no. So, napag-alaman ko guys, no, na base sa Julian calendar na unang ginamit ng tao, no. Yung Julian calendar na yon, ang month of January ay ipinangalan pala siya sa god na si Janus, no. Noong ni-research ko, si Janus ay isa siyang Roman god na inilalarawan siya bilang two-face. Yung isang face niya ay looking back at saka yung isang face naman niya ay looking forward to the future. At saka itong Julian calendar ay in-establish at saka in-introduce siya ni Julius Caesar noong 46 BC. So meaning gawa lang siya ng tao, no? Hindi siya biblical, no? Tao lang ang may gawa ng calendar natin, no? Pero yung Julian calendar na yun, no, pinalitan siya ng Gregorian calendar noong 1582, no? At ang Gregorian calendar ay inintroduce ni Pope Gregory the 13th, di ba? Ito na yung ginagamit natin sa kasalukuyan dahil may nakita silang pagkakamali doon sa Julian calendar na yun, kaya binago nila, no? Ikinurik lang nila kung ano yung mali doon, kaya ito na yung nakasanayan natin na ang January pa rin ay siya pa rin yung first month of the year, no? Pero ang nakasaad sa Bible, no, iba ang first month of the year nila, no? Tuwing springtime siya nagaganap, no? Ibig sabihin tagsibol, no? Noong ni-research ko, no, kung anong buwan yung tagsibol, no? Tumatapat siya ng March hanggang April yung tagsibol, at saka napag-alaman ko, no, na ang celebration ng New Year sa nagaganap siya after New Moon. Basahin natin dito sa ano, no, Bible kung kailan nga ba yung first month of the year, no? Ang nakasaad dito, no? Basahin natin sa Exodus chapter 12 verse 2, sabi dito ng Diyos, no? This month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. At tutuloy natin sa Exodus chapter 12 verse 14. This day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations as a statute forever. You shall keep it as a feast, diba? Nakasaad nga dito. Itong ano, no, memorable itong araw na to, no, kasi ito nga yung araw ng kalayaan ng mga taga-Israel, no, sa kamay ng mga ano, no, ng mga Egyptian, no. Kaya ito ang ginugunita nila, at saka ang sabi ng Diyos, ito daw i-consider na fiesta ng Diyos, di ba? Throughout your generation, di ba? Kahit ilang generation pa yung magdaraan, di ba? Ito dapat ay sineselebrate natin, ito dapat ang sinusunod natin bilang kasunduan natin sa Diyos, di ba? Panatilihin natin ito, no? Bilang fiesta nga, bilang fiesta ng Diyos, ito yung Passover, di ba? At saka, nung inalam ko, no, napag-alaman ko dito na ang ano pala ang first month of the year, no, noong panahon ng mga taga-Israel, no, noong ang first month of the year sa mga Israelites or Jewish people, no, nakalagay dito sa Esther chapter 3 verse 7. In the first month, which is the month of Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast poor before Hanan day after day, and they cast it month after month till the 12th month, which is the month of Adar, di ba? Ang first month pala ay tinatawag nilang Nisan. Ito yung kalendar ng Jewish calendar, no? Tapos noong ni-research ko, no, kung anong buwan yung Nisan sa Gregorian calendar natin, no? Tumatapat siya ng March 15. March 15 nag-uumpisa, no? Hanggang April na siya, di ba? Kaya dapat pala ang first month of the year natin ay March pala tayo nag-uumpisa, which is springtime, no? Tagsibol, no? Pero ang sinusunod natin ay month of January, no? Winter time, taglamig, di ba? Sino bang dapat susundin natin? Yung tao, yung tradisyon ng tao, o yung kautusan ng Diyos, di ba? Yung kautusan ng Diyos dapat ang sinusunod natin. Kasi ang mga tao na sinusunod natin, yung tradisyon na tao na sinusunod natin, hindi magbibigay ng kaligtasan sa atin yan, di ba? Tulad ng sinasabi ko,
baliwala yung pagsunod natin sa kautusan ng tao na yan, dahil ang tao hindi tayo bibigyan ng kaligtasan. Dapat ang Diyos ang bigyan natin ng pansin, di ba? Yung kautusan ng Diyos ang dapat sundin natin. Yun ang pansinin natin, dahil si God, bibigyan tayo ng kaligtasan ni God, di ba? Kung tayo masunurin sa mga batas ni God, kung tayo ay hindi sumusuway kay God, maari pa tayo magkaroon ng eternal life someday kapag nasa kabilang buhay na tayo, di ba? Maari pa tayo magkaroon ng inheritance doon sa heaven, di ba? Kayo, ano bang papahalagahan niyo, yung tradisyon ng tao o yung batas ng Diyos, di ba? Nasa inyo na yan, no? Lahat na lang naman binago ng tao, di ba? Pati yung Sabbath day nga, di ba? Ang original talaga na araw ng Sabbath day ay Saturday, pero ang nakasanayan natin, Sunday tayo nagsisimba kasi yun ang may misa, di ba? Pero talagang ano, no, sa mga Jewish people dati, no, ano siya, Saturday talaga siya, no? At saka dati kasi, nabasa ko kasi na ang Sabbath day ay Saturday, no? Tapos humingi ako ng tulong kay God, sabi ko sa kanya, i-reveal niya sa akin kung ano talaga yung totoong Sabbath day, no? Kung anong araw talaga yung Sabbath day, no? Tapos one time nagsimba ako, no? Pagkakaalam ko Sunday kasi yon, kaya ang ginawa ko, nagsimba ako, bumiyahe ako, no? Sa malayo ako nagsimba, di. Pagdating ko doon sa simbahan, sarado yung simbahan. Nagtaka ako kasi 4 PM ako dumating. Sarado yung simbahan. Nung nagtanong ako doon sa nakatambay sa labas, no? Nagtanong ako kung wala bang misa. Kasi pagkakaalam ko talaga Sunday siya. Nagtaka ako bakit sarado yung simbahan. Sabi niya, may misa daw pero 5 mag-umpisa. So ang ginawa ko, pumasok ako doon sa gilid ng simbahan kasi bukas yung gilid, yung harapan lang niya ang nakasara, no? Di pumasok ako, tapos nung ano na, may mga nagdatingan na ng mga tao, no? Pero iilan lang, nagtaka ako, sabi ko, bakit walang nagsisimba? Bakit iilan lang kaming nagsimba, no? Sa isip-isip ko lang yun. Tapos, ayun na, nag-umpisa na ng misa yung pari, no? 5 PM nag-umpisa, no? Tapos, nung pag-uwi ko na sa bahay, no? Doon ko nalaman na Saturday pala yun. Saturday yung araw na yun na nagsimba ako. Pero pagkakaalam ko talaga Sunday dahil calculated ko talaga yung araw, no? Kaya nga, inilaan ko talaga yung araw na yun para sa pagsisimba, no? Siguro, ano, no? Dininig ni God yung prayer ko, no? Na i-reveal sa akin kung anong araw ba talaga yung Sabbath day, no? Kaya doon ko talaga napag-alaman na ang totoong Sabbath day pala ay Saturday talaga, no? Tapos ni-research ko pa siya ng bonggang-bongga. Saturday talaga, pero binago nga lang ng tao, no? Kaya ang nakasanayan natin na sundin ay yung Sunday, pero hindi yan ang kautusan ni God sa atin, no? Ganon din sa New Year, no? Dapat ang sinusunod natin ay yung New Year ng Passover, yung Feast of Passover, di ba? Kasi yun ang nakalagay sa Bible, eh. Fiesta ng Passover, no? Yun dapat ang sineselebrate natin na New Year, no? Hindi, tsaka sa Bible, no, iba ang pagsiselebrate nila ng New Year, no? Hindi sa pamamagitan ng mga party, hindi sa pamamagitan ng mga fireworks na yan, kung hindi, kumakain sila ng lamb, kumakain sila ng mga bitter herbs, kumakain sila ng unleavened bread, diba? At saka nag-share sila ng mga food, at saka wine, no? At saka tuwing ano kasi, tuwing Feast of Passover, no, may rules si God na ang mga foreigners, no, hindi pwedeng kumain sa Passover meals, diba? Kung di, yung mga ano lang talaga, yung mga Israelites lang, at saka dapat kainin nila ito sa loob ng isang bahay lang, diba? Ganun ang strategy ng pag-celebrate nila ng New Year noong araw, no? Pero ngayon ang iba ang celebration, may mga fireworks, may mga party na, no? Pero yan ay tradisyon lamang ng tao yan, no? At ano nga ba ang sabi ng Diyos kung bakit hindi tayo dapat sumusunod sa mga tradisyon ng tao, no? Sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 8, be careful that no one takes you captive through philosophy and empty deceit based on human tradition, based on the elemental forces of the world and not based on Christ. Ibig sabihin, no? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, di ba? Pinag-iingat nga tayo kasi isa lang ang purpose kung bakit binago ng tao yung batas ng Diyos, di ba? Kasi gusto nga tayong ilayo sa Diyos. Siyempre, ang may pakana niyan, si Satan at saka yung mga alagad niya, di ba? Kasi gusto nga ni Satan na malayo tayo sa Diyos, na huwag tayong sumunod sa batas ng Diyos para hindi tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya pinag-iingat tayo, sabi dito, di ba? Huwag tayong mabihag sa walang kabuluhang karunungan ng tao, di ba? Sa mga walang kakwinta-kwintang karunungan ng tao at sa mga pandaraya na likha ng mga kaaway ng Diyos, di ba? Pinag-iingat tayo ng Diyos.
At saka sabi dito sa Romans chapter 12 verse 2 naman, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Ang ibig sabihin, no? Ang nakasaad dito ay, huwag daw tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Mag-iba daw tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, no? Upang maunawaan daw natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, di ba? Ibig sabihin, huwag tayong magsunod-sunuran sa mga tradisyon ng tao, kundi maglihis tayo ng landas, no? Dapat alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, no? Tuklasin natin yung mga kautusan ng Diyos sa atin. Magbasa tayo ng Bible para hindi tayo malinlang ni Satan at saka yung mga alagad niya, di ba? Alamin daw natin kung ano daw yung mabuti, kung ano yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, kung ano yung nakakapagpasaya sa Diyos, di ba? Yun ang susundin natin, hindi yung kung ano yung kalakaran sa mundong ito, di ba? At saka anong sabi dito sa Jeremiah chapter 6 verse 16, no? Stand by the roads and look and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. Diba? Ang ibig sabihin, no? Sabi ng Diyos dito, no? Tumayo kayo sa daan at magmasid. Diba? Sabi niya, hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Diba? Kasi alam naman natin kung ano ang kalakaran ng mundo natin at ngayon, no? Talagang halos lahat na talaga ng gawain ng tao ay mga evil, no? So, anong sabi ng Diyos dito? Hanapin daw natin yung lumang daan, di ba? At hanapin natin kung alin ang pinakamabuting daan. Doon daw tayo lumakad sa pinakamabuting daan para daw magkaroon tayo ng kapayapaan, di ba? Kasi tayo na mga masunurin sa Diyos, yung mga tao na sumasamba sa Diyos or mga alagad ng Diyos, no? Sila yung nagkakaroon ng kapayapaan ng isipan at sila yung magkakaroon ng kaligtasan. Kaya yung dapat ang sundin natin yung lumang daan, hindi yung makabagong daan ngayon. Dahil alam naman natin, makabagong daan ngayon ay evil ways siya, di ba? Mga evil ways na kadalasan ang ginagawa ng tao, wag tayong sumunod sa kanila, no? Mag-iba tayo ng landas. Ilihis natin yung landas natin sa landas ng mga tao na sumusunod sa gawain ng evil, no? At saka anong sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, no? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Diba? Sabi nga ng Panginoon dito, dapat talaga ay siya ang sundin natin kasi siya nga ang pinakataas-taasang Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Sabi ng Panginoon dito, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo, di ba? Kaya dapat talaga sumunod tayo sa Diyos. Kasi si God ang nakakaalam kung ano ang mabuti, di ba? Dahil ang pag-iisip natin, ang paraan natin wala sa kalingkingan ng pag-iisip at paraan ng Diyos, di ba? Kasi ang paraan nga ng Diyos ay perfect siya, di ba? Kasi nga all-knowing God siya. Siya ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin, kaya dapat siya ang sundin natin dahil tulad ng sinasabi ko, hindi tayo ipapahamak ng Diyos, di ba? Yung mga tagasunod ni God, yung mga sumusunod sa kautusan niya, hindi na tayo ipapahamak. Diba? Ituturo niya sa atin ang tamang landas kung tayo ay masunurin tayo sa mga salita ng Diyos, no? Kaya kayo, ano bang mas mahalaga sa inyo? Yung human tradition o yung batas ni God na makakapagbigay sa inyo ng kaligtasan kung yun ay susundin nyo, diba? Nasa inyo na yan guys, no? Kung ano yung pipiliin nyo, no? Kung gusto nyo na magkaroon ng kaligtasan, no? Huwag kayong sumusunod sa mga human tradition na yan, yung mga tradition na likha lang ng tao. Kasi tulad ng sinabi ko, yung pagsunod natin sa tradisyon ng tao, no? Hindi magbibigay sa atin ng kaligtasan yan, di ba? Maari pa tayong mahatulan ng itapon tayo doon sa impyerno kapag tayo ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Kapag tayo ay hindi tayo nasunod sa kautusan ng Diyos, di ba? Tingin nyo, ano ang magiging judgment sa inyo kapag sinusuway nyo ang kautusan ng Diyos, di ba? Kaya dapat ay mag-isip-isip na tayo, no? Huwag nating intindihin yung human tradition na yan, kundi dapat ang intindihin natin ay yung kung ano yung nakasulat sa Bible, yung na mga salita ng Diyos, di ba? Yan dapat ang sinusunod natin at yun ang sineselebrate natin, yung Feast of Passover, kasi yan ang totoong celebration ng New Year, hindi yung celebration ng New Year na likha ng tao, no?
Sana guys, no, maliwanagan ang isip natin sa video na to guys, no. Hanggang dito na lang yung aking videos. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw na to, no. So, bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.